Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 12 tagpo. Pakinggan natin. Ano ho yun? Mawalang galang na ho, Mang Anakleto. Maaari ko ho bang marinig muli ang inyong sinabi? Tanong ko. Ay, Estong, naparito kami. Kasama ko ang aking kapatid. At nais sana naming bilhin ang iyong panabong. Sambit pa ni Mang Anakleto. Kasama ni Mang Anakleto si Mang Lauro ang kanyang kapatid. Halos kasing laki din ni Mang Anakleto ang kanyang kapatid. At magkahawig din sila. Iyon nga lamang ay may balbas si Mang Lauro at si Mang Anakleto naman ay wala. Ngunit sa pangangatawan ay halos wala naman silang pinagkaiba. Nang marinig ko ang sinabi ni Mang Anakleto, gulat na gulat ako. Sa sobrang gulat ay hindi agad ako nakapagsalita. Nang magsalita naman si Mang Lauro. Oo, Estong. Naparito kami. Nais nga sana naming bilhin ang iyong panabong na yan. Yun bang inilaban mo nung nakaraang piyesta? Sambit pa ni Mang Lauro. Oo, Estong. Yung tumalo sa aking panabong. Dagdag pa ni Mang Anakleto. Nanlaki na ang aking mga mata. Ganito po kasi. Ngunit hindi pa ako natatapos sa aking sasabihin nang bigla namang magsalita si tatay. Anakleto. Parang hindi pa ata makapagpasya si Estong. Sa palagay ko parang hindi niya nais na ibenta ang kanyang alagang manok. Sambit pa ni tatay. Nakahinga naman ako ng maluwag nang masabi yun ni tatay. Dahil doon nagsalitang muli si Mang Anakleto. Koryo, bibili naman namin ng panabong At sa presyong hindi natalo si Estong. Hindi ba, Lauro? Sambit pa ni Mang Anakleto kay tatay. Napatingin lamang si tatay kay Mang Anakleto. Bagamat hindi nagsalita, ay punong-puno ng katanungan ang kanyang mga tingin. Ilang sandali pa, ay may kinuha sa kanyang bulsa si Mang Lauro. At mula rito, hinugot ang bungkos ng salapi. At pawang mga kulay ube na salapi. Iyon ang aking natatanaw. Napatingin din si tatay. At tila hindi mapukaw-pukaw ang kanyang atensyon. At ilang sandali pa, ay nagbilang na ng salapi si Mang Lauro. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 10. 10 tig-100 piso. 1,000 piso ang suma total.
1,000 piso. Kapalit ng iyong panabong. Sambit pa ni Mang Lauro. Yan. Hawakan mo, Goryo. Hawakan mong pera. Tumataginting na 1,000 piso yan. Sambit pa ni Mang Anakleto. Gulat na gulat si tatay. At tila nanlaki din ang mga mata nang makita ang 1,000 pisong pera. Nung mga panahon yun, ay napakalaki ng halaga ng 1,000 piso. Nasa 30,000 piso o higit pa siguro ang katumbas na halaga ngayon yan. Ganyan kalaki ang pera noon. Kung kaya't gulat na gulat talaga si tatay. Nakaakma na si tatay na hawakan ng pera. Subalit tila nag-alangan ito. At napapatingin pa sa akin. Pagkatingin sa akin ni tatay, ay bahagya akong napailing. At napaatras pa ako ng ilang hakbang. Sa isip-isip ko, ay ayaw kong ibenta si Bagsik. Nang mapansin yun ni tatay, ay napasalita siya. Teka. Lauro, Anakleto. Teka lang muna. Mukhang malaking halaga nga yan. Kaya nga lamang hindi akong makakapagpasya. Manok yan ng anak ko, si Estong. Sambit pa ni tatay. Pagkadinig nun, ay nagkatinginan ang magkapatid. At bahagyang tumango si Mang Anakleto kay Mang Lauro. At kasunod nun ay napangiti si Mang Lauro. Ilang sandali pa, ay dumukot muli sa kanyang bulsa si Mang Lauro. At muling kinuha ang bungkos ng salapi. Nasulyapan ko na naman ang mga perang di papel na mga nagkukulay ube. At nagbilang muli ng perang di papel. At binilangan kami sa aming harapan. Matapos magbilang, ay nagsalitang muli si Mang Lauro. Mukhang minaliit yata namin kayo, Goryo. Paumanhin. Eto, dinagdagan ko ng 1,000 piso pa ang aming ibabayad. 2,000 piso na. Sambit pa ni Mang Lauro. Tama. Iyan, Goryo. Malaking halaga na yan. At hindi ka natalo dyan. Ganon din si Estong. Tumataginting na 2,000 piso. Para sa manok ng anak mong si Estong. Dagdag pa ni Mang Anakleto. Napaawang na lamang ang bibig ni tatay nung mga sandaling yan. Ako din ay gulat na gulat. Ang totoo niyan, ay ngayon pa lamang ako nakakita ng ganyan kadaming pera na binilang sa aking harapan. Sa sabungan na pinuntahan namin, ay marami din ng pera. Subalit labo-labo yun. May mga maliliit na halaga ng pera. Subalit, ang nakikita ko ngayon ay puros tig-100 piso. At nung mga panahon na yun, ang 100 piso ang pinakamataas na pera sa Pilipinas. Sandali lamang. Sandali lamang Biglang sambit ni tatay. Nang maya-maya pa'y lumapit sa akin si tatay.
Estong, anak. Ano ba sa tingin mo? Gusto mo bang ibenta yung manok mo? Tanong ni tatay sa akin. Naku tay, hindi ko po ibebenta si Bagsik. Sambit ko. Ganun ba? Alam mo anak, marami pa naman tayong tandang dyan eh. Marami pang bagong sisiw ang mga manok ng lolo mo. Pwede nating palitan yan ng mas magaganda pa. Dagdag pa ni tatay. Tay, hindi po. Iba po yung mga manok na yan. Iba din po si Bagsik. Hindi ko po ibebenta si Bagsik. Tugon ko na naman. Estong, nauunawaan kita. Alam mong, bibihira tayong makatanggap ng ganyang kalaking pera. Ang mga bumibili nga ng manok kay lolo mo, 500 piso lamang ang pinakamalaking natatandaan kong bumili. O kita mo naman, ang inaalok sa'yo ngayon, 2,000 piso. Hindi naman sa habol ko ang pera, pero sayang, bibihira tayong mabigyan ng ganyan kalaking swerte. Sambit pa ni tatay. Napatingin na lamang ako kay tatay nung mga sandaling yun. Pero sa loob-loob ko, ay ayaw kong ibenta si Bagsik. Nang maya-maya pa'y dumating na ang kuya ko. Tay, bakit maraming tao sa ating bakuran? Ano bang nangyari? Tanong agad ni kuya. Sina anak Leto yan at si Lauro. Kasama si Ugi. Sambit pa ni tatay. Nang bigla namang magsalita si mga anak Leto. Magandang araw sa'yo, Ando. Naparito kami sapagkat nais naming bilhin ang panabong ni Estong. Yang tumalo sa akin nung nakaraan. Sambit ni mga anak Leto. Nasinigundahan naman ni Mang Lauro. Tama yun, Ando. Kaya kami naparito sa inyo. Dahil doon ay agad kaming pinuntahan ni kuya. Ano ba nangyayari doon ni Estong? Ibinibenta mo ba ang manok? Tanong ni kuya. Hindi kuya. Pero nais kasi nilang bilhin si Bagsik. Tugon ko. Hindi maaari. Hindi maaaring bilhin ng ating panabong. Sambit pa ni kuya. Dahil doon ay nagsalita si tatay. Ando, ang sa akin lang naman sayang naman kung palalagpasin natin. Malaking pera na yan. Marami naman tayong manok. At marami din dyan sa lolo mo. Pagdadahilan pa ni tatay. Tay, huwag naman ho ganun. Hindi ho namin maibebenta si Bagsik. Kahit magkano pa ho yan. Sambit pa ni kuya. Nalabis naman akong natawa sapagkat may kakampi na ako. Dahil doon ay muling hinarap ni kuya sinamang anak Leto. At ilang sandali pa'y nagsalita. Mang anak Leto, Mang Lauro, magandang araw din ho sa inyo. Kaya lamang ho hindi ho namin ipinagtitinda ang aking panabong. Sambit ni kuya. Pagkadinig ko nun, ay tila lumakas ang aking loob. Buti na lamang at dumating si kuya. At sigurado ako na hindi siya papayag na ibenta si Bagsik. Nang magsalita muli si Mang Anak Leto. Ando, katunayan yan nais sana naming bilhin ng panabong sa halagang 2,000 piso. Sambit ni Mang Anak Leto.
Tama yun. Eto nga't, babayaran agad namin. Kaliwa na. Dagdag pa ni Mang Lauro. Si kuya naman ay napatingin sa akin. At ako naman umiling. Dahil doon ay nagsalita muli si kuya. Mga Anakleto, Mang Lauro, maraming salamat ho sa inyong alok. Kaya nga lamang, ay hindi ho namin ibinibenta ang panabong. Tugon pa ni kuya. Dahil doon ay muling nagkatingin na ng magkapatid. Muli ay dumukot sa kanyang bulsa si Mang Lauro. At muling ibinalandra ang bungkos ng salapi na kanyang hawak-hawak. At muling sumilip sa amin ang mga perang di papel na kulay ube. Bawat isa'y nagkakahalaga ng tig-100 piso. Nagbilang muli si Mang Lauro. Yan. Dinagdagan ko na. 3,000 piso na. Na tumataginting. Kapalit ng iyong panabong. Biglang sambit ni Mang Lauro. Napatigil sa pagsasalita si kuya nang makita ang tila abanikong gawa sa kulay ube na may tag-100 piso na nasa kanyang harapan. Mang Lauro, Mang Anakleto, madali naman ho akong kausap. Iyon nga lamang kakausapin ko lamang ho muna ang aking kapatid. Sambit ni kuya. At muli ay bumalik sa amin ni tatay si kuya. Estong, alam mo, napag-isip-isip ko na parang tama si tatay. Biglang sambit ni kuya. Dahil doon ay napamulagat ako. Kuya, kanina lang sabi mo, huwag nating ibenta si Bagsik. Bakit nag-iba nang yung tono? Tugon ko. Estong, alam mo, marami pa namang manok dyan kina Lolo. Mas magaganda pa talaga. Gusto mo tutulungan pa kita maghanap? Hindi ba tay? Sagot pa ni kuya. Iyon na nga ang sinasabi ko sa inyong dalawa kanina pa. Marami pa tayong manok. Marami pa dyan. Dagdag pa ni tatay. Yung mga manok, madami pa. Pero, ang ganyang kalaking halagang pera, parang mahirap nating kitain yan. Sambit pa ni tatay. Dahil doon ay napabulalas na ako. Hindi po tay. Hindi po. Hindi ko po ibinibenta si Bagsik. Sambit ko pa. Estong, isipin mo. Katumbas niya na 3 kalabaw na ang halaga niyan. Hindi ba't matagal mo nang nais magkaroon ng sariling kalabaw? Ngayon, hindi lamang iisa. Kung hindi, 3 ang maaari nating makuha. Sa ganyang kalaking halaga, sambit pa ni tatay. Totoo yun. Totoo yun, tay. Pangarap talaga ni Estong yan. Bukod pa riyan, nais rin niyang magkaroon ng baka. Hindi lang isang baka ang mabibili natin dyan. Sa ganyang kalaking halaga. Biruin mo yun. Dagdag pa ni kuya. At isa pa. Nakita mo ba ang bubungan natin, Estong? Pinipilit kong remedyohan yan. Kaya nga lamang tuwing hahanginin ng malakas at may bagyo, ay talagang wala na akong magawa Sambit pa ni tatay. Tama ka dyan, tay. At isa pa, mapapaayos na natin ang bahay.
Lalo na yung binagyo. Yung nakaraan, yung nasira ang bubungan natin. Sigurado ako sa ganyang kalaking halaga, mapapalitan na natin ng konkreto ang bahay natin. Dagdag pa ni Kuya. Napatras pa akong lalo habang pinipilit akong kumbinsin ni na tatay at ni Kuya. Tama yun, Estong. At isa pa, bibihira talaga ang mag-alok sa atin ng ganyang kalaking pera. Isipin mo, 3,000 piso. Hindi pa nga ako nakakahawak ng 1,000 piso. At ngayon, 3 ulit pa ang laki. Ganyan kalaki. Kahit magtutuwad tayong lahat dito sa baryo, hindi natin kikitain yung ganyang kalaking pera. Sambit pa ni tatay. Tama si Tatay Estong. Makinig ka kay tatay. Sa pagkakataong ito, maging matalino tayo, Estong. Bibihira ang ganyang kalaking pera. At isa pa, sa atin din naman yan mapupunta, hindi ba? Sa'yo din. Sambit pa ni Kuya. Tuloy-tuloy pa ang pangungumbinsi sa akin nila tatay at kuya. Walang patid. At ayaw na akong tigilan pa. Dahil doon ay napasalita na ako. Ganun po ba? Sandali lamang ho, tay. Kukuhain ko lamang si Bagsik. Nasambit ko na lamang. Yan. Ganyan nga, Estong. Maging matalino tayo. Sambit pa ni Kuya. Bagamat mabigat sa aking kalooban, ay napag-isip-isip ko na. Tama nga naman si tatay. Malaking pera yun. Mapapagawa na namin ang aming bahay. Magiging malaking ginhawa sa aming pamilya kapag mapapagawa namin ito agad-agad. Lalo na pag umuulan. Talagang tumatagos ang tulo sa loob. At isa pa, tama din sila Kuya. Pangarap kong magkaroon ng baka at kalabaw. Sa ganun ngang kalaking halaga, tiyak makakabili ako kahit tig-isa. Patuloy akong naglalakad. Malalim ang aking iniisip. At pagkadating sa aming silungan ng aming bahay, kung saan nakakulong si Bagsik, ay dahan-dahan ko nang kinuha ang aking panabong. At saka kinausap. Nananatili lamang ako dun sa silong. Hawak-hawak ko si Bagsik. Nang maisip ko, bakit kaya hindi ako dumaan sa silong? At saka, tumakbo na palayo. Tama. Ganun ang gagawin ko. Dahan-dahan akong naglakad sa ilalim ng silong. Halos pagapang na. At iniiwasan kong maglikha ng kahit na anong ingay. Ingat na ingat ako. At baka mabitawan ko din si Bagsik. Halos makakain na ako ng alikabok at lupa kakagapang. Hanggang sa marating ko na ang dulo ng silong. At pagkalabas ko, ay dahan-dahan akong tumayo. At patingked akong naglakad papalayo ng ilang hakbang. Hanggang sa binilisan ko na. Hanggang sa halos tumakbo na ako. Nagtungo na ako tuloy-tuloy sa aming likuran, sa may sagingan. Nang maya-maya pa'y nakakarinig na ako ng tumatawag sa akin. Boses ni na Kuya at tatay. Tinatawag ako. Mukhang hinahanap na ako nila Kuya. Sambit ko sa aking sarili. Tawag sila ng tawag.
hanggang sa nararamdaman kong papalapit na ng papalapit ang kanilang mga boses. Dahil doon, ay hawak-hawak ko si Bagsik at lalo akong nagtago. Lalo ko pang isiniksik ang aking sarili sa looban ng sagingan. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang family po ni Boss Rene Villaruel dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo at kay Boss Rene Villaruel, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Ralph Dio Cariza, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Bago City, Negros Occidental, shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Good Vibes PH, boss, shoutout po. Shoutout din po sa Malikboy family, Amaw family, Reyes family, at Rabano family dyan po sa may Pagbilao, Quezon. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Joy Reyes. Shoutout po sa inyo. Sa mga tag-Pagbilao, Quezon, shoutout po. Shoutout din po sa family at sa mga anak po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal, boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang i-shoutout si Boss Aljon Erbolia at sa mga taga-Lambatan na Votas, shoutout po sa inyo dyan. Salamat po, Boss Aljon. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Pusa ni Tika, boss. Maraming salamat po sa pagbisita muli sa ating channel. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel, boss. Shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Reyes family, Rabano family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Roseline Reyes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Vinelli Barrios. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Maylindang Kalan at sa 3 Marias po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Eliza. Shoutout po sa inyo. At sa Dangkalan family, shoutout po sa inyo dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure, boss.
Shoutout po, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Jepoy, kay Jessa, kay Fritz, kay Luis, at kay Phoebe. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Maggie Mangahas. Shoutout po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Romeo Alvarez. Diyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Goodson ng San Mateo Rizal. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JV, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. And happy listening sa Villanes family, especially po kay Tandang Elena Villanes, kay Lisa, Eric, Eddie, Don Ramon, and Lorly Villanes from Boss Evans Villanes. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sainuddin Ismail, isa po sa ating masugid na tagapakinig. Maraming salamat po, boss. Shoutout din po kay Boss Val Dayot. Boss, si Boss Leonsky Gibe, dyan po sa may Barangay Bula, Tiaong, Quezon. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Letran, boss, shoutout po sa inyo dyan. Sef Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po.
Kay Ma'am Annie Viloria, shoutout din po. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Christian Cataluna. Shoutout po. Kay Boss John Moises Bongkawil. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arceca, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita na po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss.
Boss Resi Madrid, shoutout. Lutong Bahay ni Meng, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reyna Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.